nandito na po tayo sa ating Municipal Health Office ng ating pong Animal Bite Treatment Center. So in front po ay mayroon kaming signage informing the public or clients of the schedule of the Animal Bite Treatment Center and the service flow chart. So Animal Bite Center po is open Mondays to Fridays, 9 o'clock to 4 o'clock p.m. Pero in cases po na during Saturdays and Sundays, on-call status po yung opisina, inform lang po nila or text or call yung ating pong medyo hotline at mayroon po kami staff na pupunta on-call. Ito yung ating waiting area para sa ating mga pasyente. Then po, mag-aantay sa pila yung ating mga pasyente, mga kliyente sa Animal Bite Treatment Center. And then ito po yung ating information and reception desk. So dyan po yung ating staff on duty. Meron pong i-present na blue card yung client para ma-access yung kanilang individual treatment records, and then they will proceed na with the assessment, vital signs, and history taking po ng animal bite case. Then after po ma-complete na yung assessment, patients will be referred na sa ating ABTC physician for the diagnosis and prescription po ng management. So after po na mabigyan ng management, didiretso yung patient dito sa ating ABTC treatment area. So dito po tayo nag-inoculate ng mga vaccines, rig and post-exposure prophylaxis. So nandyan po may sa ating board ang aming pong organizational chart ng Animal Bite Treatment Center with our Municipal Health Officer as the head of the ABTC. And then posted din po ang ating algorithm on the management of animal bites and existing treatment regimen schedule based on the updated manual operating procedures po ng ating National Rabies Prevention and Control Program. We have posted po our certificates of trainings. So certificate of training po ni MHO and certificate of training po ng ABTC nurse. Patient's rights. So dito po sa ating e-cart, nandito yung ating lahat ng mga supplies na ginagamit sa management ng animal bites. We have different disinfectants, sterile gauze, cotton gloves, face mask, and dito po sa ating e-cart, yung po ating emergency medicines for the management of anaphylactic reactions. So we have epinephrine ampules. We also have diphenhydramine and hydrocortisone. So whenever po some clients will experience anaphylactic reaction from rig infiltration, so mayroon po tayong readily available na mga medicines for the management of acute anaphylactic reactions. Then we have the syringes. Meron po tayong 1cc syringe and meron din tayong
1 cc na tuberculin syringe. Insulin syringe meron din po. We have here the Animal Bite Treatment Center housekeeping schedule. So, yan po yung schedule na sinusunod sa housekeeping, paglilinis ng ating facility. Yung mga responsible persons po na entailed with the task. Whether that be daily or weekly. And we have here the different forms. So sa Animal Bite Center po, meron pa kaming standalone na record maliban sa individual treatment record. We also have this animal and human data sheet. So individual record po ito ng lahat ng animal bite cases na nakakater ng facility. Now we have the rabies PEP card. So rabies PEP card. Let's take a look at the inside. Okay, nandyan po yung details ng personal details ng pasyente with the registration number and date of registration, the bite history, and the management po. And when the post-exposure prophylaxis was given to the patient. And sa likod, mayroon po tayong mga reminders dyan para sa ating kliyente anong gagawin sa biting animal and yung follow-up schedules for the next visit. And we also have this IEC materials. Ito pong flyer na ito or leaflet na dinidistribute natin sa ating mga kliyente. So in front, meron steps para makaiwas sa rabies, and sa likod naman is yung mga steps para ma-prevent yung rabies in animals. We also have this printed hard copy of our ABTC operations manual. So ito po, content ay lahat ng mga policies and guidelines. And we also have the updated manuals and procedures of the National Rabies Prevention and Control Program. So ito po yung ating guide for the management of animal bites here in our facility. The operations manual, ayan po yung contents natin ng ating operations manual, all the policies and guidelines. So dito sa atin pong bed na ito ay dito na rin po yung ating inoculation site at dyan na rin po yung ating observation area para sa ating mga pasyente na minomonitor natin for any hypersensitivity or anaphylactic reactions. And then sa atin pong mga pader ay nakadikit po yung ating mga IEC materials din para mas madaling mabasa po ng ating mga kliyente. One for the management of animal bite and one for the proper care of dogs and pet cats. And meron din po tayo dyan, protocol on needle stick injury. So yan po yung ating susundin whenever accidentally ay nagkaroon ng needle stick injury ang ating mga healthcare provider. And we also have the guidelines on referring patients to other animal bite treatment centers. May mga instances po kasi na ang ating kliyente ay hindi natin mapigilan na pumunta sa ibang lugar. So dito sa amin sa BCCL or Busuanga Coron Culion and Linapacan municipalities, meron po kaming interlocal cooperation na tinatawag. So mas madali po, mayroon kaming standardized referral form na ginagamit sa pag-refer ng mga animal bite cases to other nearby ABTCs in other municipalities within the BCCL area and within Palawan.
Meron din po tayong lavatory. So, may nakadikit din tayong instructions on how to hand wash. And yan po, may free flowing water and meron po tayo dyang liquid hand soap. On the other side naman po, meron din po tayo dyan yung additional na mga IEC materials. So, meron po tayong mga steps dyan. Step 1, 2, 3 na kailangan sundan ng mga cases, mga kliyente natin na nakagat ng aso or pusa. So, we also have this waste segregation cans. So, we have one for yellow. We have one for yellow, which is the infectious or the pathological wastes. The green for the biodegradable wastes. And the black for the non-biodegradable waste. And lastly po is a container for the red or the sharp materials, ang ating po mga needles and syringes, yung ating po mga scalpel, mga surgical blades, ampules and vials dito po. In times po na mayroong mga extensive wounds na kailangan for suturing, ililipat namin sila dito sa ating minor surgical room. So dito po nagpe-perform ng suturing para doon sa mga sobrang lalaki na sugat na kailangan ng suturing. So nandito po yung ating instrument tray, yung ating pong soaking pan para sa ating mga iba't ibang mga instruments for suturing. And then dito din po sa ating surgical area, surgical room, ay nandito din po nakalagay yung ating vaccine refrigerator. So, equip po si vaccine refrigerator natin ng temperature logger, yung data logger na nagmo-monitor ng kanyang temperature every day. And then meron din po tayong maliit na vaccine carrier na nilalagay natin ng mga bakuna every time na tayo ng post-exposure prophylaxis. And we also have a lavatory para sa wound washing ng mga sugat, lalo na sa upper extremities. So, dito po nandiyan na may tubig, and then mayroon din po tayo provide na soap and liquid hand washing soap, bar soap. At sa ating surgical room po ay mayroon din tayo mga color-coded na trash cans, trash bins. So, nandyan pa rin po yung ating color-coded na yellow, green, black, and red for sharps and needles. And then we go po dito sa aking space, aking kwarto. So, dito po ang lahat ng mga records ng lahat ng Animal Bite clients. So from the assessment area to the ABTC physician to our ABTC treatment room or surgical room, ay dito na po dinadala yung records ng mga pasyente. So bali po, madami din akong mga hawak ng mga programs, and then dito po may mga separate mga file boxes po yung mga bawat mga documents na hawak ko per program. So ito po yung ating file box for the Animal Bite Treatment Center. Diyan po nakalagay ang ating pong Animal Bite Registry. So regularly po ay pina-update natin ang ating Animal Bite Registry. And we also have this, ito yung nabanggit ko po kanina na standalone na animal and human data sheet, yung atin pong separate na form para sa ating animal bite cases. So every time po na babalik si pasyente for the
succeeding doses ay in-update po dito sa ating individual record sa Animal Bite. And nandito din po ang ating stock cards, yun po ang ating po mga inventories para sa ating mga vaccines. So, stock cards po yan. And meron din po tayong defaulters logbook. Yung registry po ito ng mga clients na hindi nakakabalik for their follow-up doses. Ito po yung aming individual treatment record, yung pagkabuuan po na individual treatment record ng opisina. So before po, upon admission may consent na kinukuha, and then meron ding form para sa PhilHealth profiling, at ito na po yung content ng individual treatment record, so the assessment, and then meron din po doon yung charting ng ating ABTC physician regarding the diagnosis and the management. And yung record po na ito, every time na bumabalik si client ay nire-retrieve ulit at ina-update doon sa gilid yung status ng bakuna ni client, kung mayroon man siyang na-receive na bakuna sa mga succeeding doses as scheduled. So yung ITR po na yan ay binabalik na po pagka once na may document ko na yung mga treatment details, ay binabalik na po yan sa pinaka na record section namin. At ang naiiwan na lang po ay yung sheet ng animal and human data sheet sa akin. And that's all po ang ating walkthrough. Thank you.